Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Saya at ginhawa ang kayang ibigay sa atin ng wagas na pag-ibig. Pero minsan kapag ito'y sumobra, kaya rin itong wasakin hindi lang ang ating puso, kundi pati na rin ang katahimikan ng ating isipan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng sobra? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako po si Wilfredo pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Wawi. Isa po akong masugid na taga-subaybay ng inyong programa at ngayon po ay ako naman ang magbabahagi ng aking kwento. O mas tamang sabihin ang kwento ng aming pamilya. Nitong taon lang po ay nagdiwang ng karawan ng aking ina. Sa aming salo-salo ay nabanggit niya ang isang hiling na matagal na niyang gustong matupad. Na sana'y magkaroon ulit siya ng pagkakataon na makitang muli ang kaisa-isa niyang kapatid na si Tito Marlon. Papadudot, ang pinakaunang alaala ko kay Tito Marlon ay noong grade 1 pa lamang ako. Hinding-hindi ko siya malilimutan dahil napakalambing niya sa aming magkakapatid. At dahil ako po ang panganay na pamangkin sa pamilya, masasabi kong ako ang pinaka-paborito niya. Tanda ko pa noon, kada uwi niya galing trabaho ay palagi niya akong dinadalhan ng comics na mula pa sa mga dyaryo. Tuwing bagong sahod ay hindi nawawala ang paborito naming donut na pasalubong niya. Siya na rin po ang tumayong ama ko sa maraming pagkakataon. Lalo na't madalas na nasa malayong destinasyon ang tatay ko noon na nagtatrabaho bilang isang sundalo. Pero isang araw ay nagbago ang lahat, Papadudot. Isang hapon habang hawak ang isa na namang comics na pasalubong niya sa akin, isang nakakalungkot na balita ang ibinahagi niya sa akin, Papadudot. Kumusta ang paborito kong pamangkin, ha? May dala po ba kayong comics, Tito? Siyempre, meron. Makakalimutan ko ba yan? Eto, bagong-bago mula sa dyaryo kaninang umaga. Wow! Salamat po! Walang anuman. Pero bago mo basahin yan, may isa pa akong sorpresa sa'yo. Po, ano po yun, Tito? Mawawala bang paborito mo? Eto, may donut din ako. Yay! Pero sa atin na lang to, ha? Ikaw lang yung binilhan ko niyan kasi nagtitipid si Tito, eh. Sige po, salamat po. Oh, kainin mo na. Sige po. At habang kinakain mo yan, ay sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Wala pa bang nababanggit ang Mama Marivic mo tungkol sa bago kong trabaho? Wala po. May bago po kayong trabaho? Oo, malapit na ako lumipat sa bago kong trabaho. Po, kailan naman po? Sa susunod na linggo na. Ayaw niyo na po ba sa dati niyong trabaho? Hindi naman sa ayaw. Nakakita lang ako ng mas magandang oportunidad. Ang problema nasa malayong lugar eh. Malayo po. Oo, medyo malayo. Hindi lang pala medyo, sobrang layo. Talaga po? Gaano po kalayo? Alam mo ba kung saan yung Saudi? Hindi po eh, saan po ba yun? Sa ibang bansa yun, sa Middle East, malapit sa Kuwait at Qatar. Hindi ko po alam kung saan yun eh. Basta, kailangan mo sumakay ng eroplano para makapunta dun. Wow, sasakay po kayo ng eroplano? Gusto ko rin po sumakay ng eroplano. Pwede naman. Basta mag-aral ka lang ng mabuti at kapag matanda ka na,
Promise ko sa'yo, dadalhin kita sa ibang bansa. Tito, hindi po ba nakakatakot sumakay ng eroplano? Hindi ko alam. First time ko lang ding sasakay. Hindi po kayo natatakot? Hindi naman, pero syempre, kinakabahan din. Maliban sa kaba, mas nakakaramdam ako ng lungkot ngayon kasi malapit ko na kayong iwan. Kailan po ba kayo pupunta ng Saudi? Sa makalawa na. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo ng maaga para makapaghanda ka na. Uuwi din po ba kayo agad? Wawi, sa Saudi muna ako pansamantalang titira ng mahabang panahon. Ang ibig sabihin nun, matatagalan bago tayo magkita ulit. Wala munang comics o wala munang donut. Bakit po? Kung dadalasan ko yung pag-uwi ko dito sa Pilipinas, hindi ako makakapag-ipon yan. Kaya nga ako magtatrabaho sa ibang bansa para magkaroon tayo ng mas maayos na buhay. Hindi po ba pwedeng dito na lang kayo sa Pilipinas magtrabaho? Kasi masyadong mababang sinasahod ko dito . Kung hindi ako maghahanap ng ibang trabaho, hindi tayo aasenso. Pero huwag kang malungkot. Pangako ko sa'yo na pagkabalik ko dito sa Pilipinas, hindi na lang comics mula sa dyaryo ang ibibigay ko sa'yo kundi isang buong magazine na. Talaga po? Oo naman. Hindi lang yun. Ibibili din kita ng marami-raming laruan. Promise niyo po yun Promise. Basta i-promise mo rin sa akin na mag-aaral ka ng mabuti. Opo, mag-aaral po ako na mabuti. Tapos, huwag masyadong makulit para hindi laging nagagalit sa'yo si Mama Marivic mo, ha? Opo. Ay, halika nga rito, payakap nga. Sige po. O halika na. Pasok na tayo sa loob. Pero po. Papadudot na lungkot ako sa biglaang pag-alis ni Tito Marlon. Malaking kawalan para sa amin ang presensya niya dahil siya na ang tumatayong ama ko lalo na noong mawala ang tatay namin matapos siyang mamatay sa serbisyo. 3 po kaming magkakapatid at sa pagkawala ng padre di pamilya namin ay hindi na po naging madali ang buhay namin. Teacher ang mama ko, isang propesyon na puno ng dangal. Pero aminadong kapo sa sahod lalo na't may 3 siyang batang kailangang pakainin, pag-aralin at palakihin. Kahit malayo ay hindi naman kami pinabayaan ni Tito Marlon. Sa mga unang taon niya sa Saudi ay palagi siyang nagpapadala ng sulat sa amin. Sobrang mahal pa kasi ng bayad sa mga overseas call noong 90s, kaya kahit gusto naming siyang makausap sa telepono ay hindi namin magawa. Isa pa ay wala naman kaming landline noon kaya matyaga na lamang kaming naghihintay sa mga dumarating na sulat nito. Sa mga panahong yon ay si Tito Marlon ang naging katuwang ni Mama sa pagpapalaki sa amin. Siya ang umaalalay sa amin hindi lang pagdating sa pinansyal kundi pati na rin sa pagmamahal at pag-aaruga. Kapag ipid si Mama ay si Tito ang unang tinatakbuhan niya. Walang reklamo, walang tanong, basta kung ano ang kaya niyang ibigay ay palagi niya itong ibinibigay. Ma, bili po tayo ng trumpo. Saka na anak, wala na akong natirang extra dito Pinambili ko na ng prepaid card. Sige na po. Shh, tumahimik ka muna dyan. Tatawagan ko lang ang tito mo. Si Tito Marlon po. Oo. Hello? Ate Marivic, bakit ka napatawag? Marlon, busy ka ba? Hindi naman, day off ko ngayon, bakit? Mama, makausap din ako kay Tito. Sandali lang anak, magkausap pa kami ng tito mo. Uy, si Wawi ba yung naririnig ko? Oo, sinama ko siya sa pamamalengke. Ang kulit! Yun palang tungkol sa hinihingi ko. Kailan mo kaya yun maipadadala? Naku, kailangan mo na ba ngayon? Oo sana, pandagdag sa matrikula ng bata. Oo, sige. Ipapadala ko mamaya. Ipapa-door to door ko na lang para hindi nyo na kailangan pumila sa remittance center. Marlon, salamat Babayaran ko rin yan kapag nakaluwag-luwag na ako. Huwag mo nang intindihin yun. Ang importante, makapag-aaral ng maayos sa mga bata. Ate, kausapin ko nga si Wawi. O sige, pero bilisan yung mag-usap ha kasi baka maubos na tong load.
Kapag namatay na yung tawag, ibig sabihin wala nang load, ha? Sige. Oh, Wawi, gusto ko raw makausap ng Tito Marlon mo. Hello po, Tito. Hello! Kumusta na ang paborito kong pamangkin, ha? Nandito po kami sa palengke ngayon ni Mama. Nabanggit nga yan ng mama mo. Sabihin mo sa kanya, ibili ka niya ng donut habang nandyan pa kayo. Dadagdagan ko na lang yung ipapadala kong pera. Huwag na po donut, Tito. Trumpo na lang po. Trumpo? Marunong ka bang gumamit nun? Opo, lagi ko po nilalaro yung trumpo ng kaklase ko eh. O sige, sabihin mo sa mama mo, ibili ka ng trumpo. Yes! Sige po, salamat po, Tito. Nga pala, may ipapakilala ko sa'yo, Wawi. Sino po? Eto, kausapin mo siya. Hello, Wawi. Hello po? Sino po kayo? Ako si Carla. Tawagin mo na lang akong Tita Carla. Kapatid din po ba kayo ni Mama? Hindi. Special friend ako ng Tito Marlon mo. Paano po kayo nagkakilala? Gusto mo ba? Ikwento ko sa'yo? Opo. Sige. Una kong nakilala ang Tito Marlon mo sa isang pila habang bumibili ako ng pagkain. 1994 yata yun o 1995. Hindi ko na maalala. Miss, are you the last in the line? Yes. Oh, okay, very good. They said the shawarma here is delicious. I want to try one. Yes, it's really good. That's why there's a long line. I guess you already, ano ba English ng suki? You're a suki now? You know, a repeat customer? Oo, parokyano na nila ako. Teka, Pinoy ka? Hindi ba halata? Ang puti kasi ng balat mo, matangos pa ang ilong. Akala ko, foreigner ka. Hindi ako taga-lokal dito. Pero half Indian kasi ako kaya siguro mukha akong taga rito. Ay nako, pa-English pa ako. Pilipino ka rin pala. Galing mo nga magsalita sa English eh. Marlon pala. Carla, Matagal ka na rito? 2 taon na rin. Ikaw? Bago pa lang, mag-iisang taon pa lang. Anong trabaho mo rito? Nurse ako rito. Ako naman sa construction. Kumusta naman ang buhay dito? Maayos naman kahit papaano. Medyo nakaka-homesick pero wala tayong magagawa. Kailangan natin kumayod para sa pamilya. Alam mo, totoo yan. Homesickness talaga ang kalaban sa mga tulad natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero mabuti nga may mga ganitong lugar na tinatambayan ng mga Pinoy. Kahit papaano, nakakakita tayo ng mga kababayan natin. Oo, sobrang laking tulong nito para sa atin na malayo sa pamilya. Hindi man tayo magkakadugo, pero parang pamilya na rin tayo dahil pare-pareho tayong nasa banyagang lugar. Natumbok mo. Pagkatapos ng pagkikitang yon nila Tito Marlon at Tita Carla ay mabilis silang naging magkaibigan at kalaunan ay pumasok sila sa isang relasyon. 10 taon din pong nagtrabaho sa Saudi si Tito Marlon bago niya naisipang bumalik ng tuluyan dito sa Pilipinas noong 2004. Ang sabi niya ay sapat na raw ang mga taon ng pagkayod niya sa abroad at panahon na para umuwi at magtayo ng sarili niyang negosyo. Kasama niyang umuwi sa bansa si Tita Carla na kalaunan ay naka-live-in niya. Papadudot, isang restaurant ang ipinatayo nilang negosyo gamit ang perang naipon nilang dalawa sa loob ng 1 dekada. Noong panahong yon ay 16 anyos na ako. Nasa kolehiyo na at may sarili ng muwang sa mundo. Aaminin ko po, Papadudot, na meron ng awkwardness sa pagitan namin ni Tito Marlon noong umuwi ito. Hindi na kasi kami kasing close katulad noong bata ako dahil mahabang panahon din kaming nawala ng komunikasyon lalo na noong busy siya sa Saudi. Madalang na lang siyang tumawag noon at never din siyang umuwi para magbakasyon. Nasanay na lang din ako na wala na siya sa buhay ko, kaya naman noong bigla siyang umuwi ay hindi ko alam kung paano ko siya i-welcome. Subalit, noong nakauwi si Tito Marlon, ay sinubukan niyang bumawi.
Siniguro niyang maibabalik din namin ang pagiging malapit namin sa isa't isa katulad ng dati. Kasabay nito ay mas nakilala at napalapit din ako sa kinakasama niyang si Tita Carla. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maraming ipon si Tito Marlon mula sa pagiging OFW niya. Sa katunayan, sa isang malaki at magandang apartment pa nga sila tumira ni Tita Carla noong kakauwi pa lamang nila galing sa Saudi. Maliban sa restaurant na pinatayo nila ay nagpautang din si Tito sa mga kaibigan at kakilala niya. Bukod doon ay marami rin siyang ibinentang alahas noon kaya naman hindi na nakapagtataka na dala-dalawa ang gamit ni Tito Marlon na kotse ng mga panahong yon. Ganon siya kayaman, Papa Dudut. Pero kahit na napakataas na ng estado niya sa buhay ay never siyang nagyabang. Nanatili siyang mapagkumbaba at mabait sa kapwa niya. Sa katunayan, si Tito Marlon pa mismo ang nagpatuloy sa pagsuporta ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Nang dahil po sa kanya ay umayos ang buhay namin. Hindi ko ikakaila na malaki ang naging tulong niya sa pamilya namin. Lagi niya kaming dinadalhan ng grocery noon at tuwing nagkakaroon sila ng out-of-town trip ni Tita Carla ay sinasama niya kaming mga pamangkin niya. Subalit sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ni Tito Marlon noon, unti-unti rin siyang kinapitan ng sunod-sunod na dilubyo sa buhay. Papa Dudut, taong 2008, graduating na ako noon nang unang dumating ang matinding problema sa buhay nila Tito Marlon at Tita Carla. Pinagbabawalan, Carla. Ang gusto ko lang gawin mo, kontrolin mo yung paglulustay mo ng pera natin. Bakit? Ikaw lang ba ang may karapatan sa pera natin? Hindi yun ang gusto kong palabasin. Tito Marlon? Oh, Wawi. Anong ginagawa mo rito? Nag-text po ako sa inyo kanina. Sabi ko dadaanan ko po sana yung pambayad sa tuition. Sige, sandali lang. Maupo ka muna. Salamat po. Yan! Kapag ganyang usapan, ang bilis mong magdesisyon. Labas agad ng pera. Tapos ako, bawal? Carla, mamaya na natin to pag-usapan. Hindi! Pag-uusapan na natin to ngayon. Ano? Nahihiya ka na marinig ng pamangkin mo tong pananakal na ginagawa mo sa akin? Anong pananakal? Pananakal na ba tong kagustuhan ko na magtipid tayo? Mahirap ba na maghigpit sa pera para kapag nagka-problema tayo, may mahuhugo tayong panggastos? Kaya nga tayo nagpapakapagod sa Saudi para ma-enjoy natin tong buhay natin dito sa Pinas, di ba? Tapos ngayon, ayaw mong magsaya ako gamit yung sariling pera na pinaghirapan ko sa ibang bansa. Ang hirap mo namang umintindi, Carla. Paulit-ulit na lang tayo. Tito, balik na lang siguro ako mamaya. Hindi, teka. Hintayin mo na yung pera. Kukunin ko na. Sige po. So anong tawag dyan sa ginagawa mo? Paghihigpit din ba yan, ha? Tuition? Anong ambag din sa buhay natin? Hoy, huwag mong itulad tong ginagawa ko sa pagsusugal mo, ha? Anong pinagkaiba ng ginagawa mo sa ginagawa ko? Ha? Pareho naman tayong naglulustay ng pera. Para to sa kinabukasan ng pamangkin ko. Hindi ito para sa wala lang. Para sa wala lang? Marlon, walang masama kung piliin ko namang pasayahin ang sarili ko. Mahirap pang suportahan yun. Alam mo, susuportahan kita sa ibang bagay na gusto mo, pero dito sa panunugal mo, hindi ko hahayaang malulung ka sa bagay na yan. Lalo na kung nakikita kong unti-unti nang sinisira ng sugal na yan yung buhay mo. Sinisira? Ayos ka lang ba, ha? Sa paanong paraan, Marlon? Akala mo ba hindi ko alam na lubog ka na sa utang? Nakausap ko yung isa sa mga pinagkakautangan mo. Hindi pa ba sapat yun ang maging rason para sabihing sinisira mo na yung buhay mo? Huwag mong problemahin ang mga utang ko dahil babayaran ko rin yung mga yun. Talaga? Kaya pala sa akin na sila lumalapit para singilin ka kasi ilang araw mo na silang pinagtataguan? Alam mo, Marlon, napakabilis mong mamuna sa mga mali sa buhay ko. Pero ni minsan, narinig mo ba ako na nagreklamo sa mga ginagawa mong mali? Wala akong ginagawang mali. Ayan o! Si Wawi! Simula bata, pinagkakagastusan mo na siya? Never! Hindi ako nagreklamo! Alam mo yan!
Hanggang ngayon, pati tuition, ikaw ang nagbibigay. May narinig ka ba sa akin? Wala, di ba? So bakit ako? Ako yung mali, pera ko naman yung ginagamit ko para sa sarili ko. Sumusobra ka na, wag mong idamay si Wawi dito sa away natin. At bakit hindi? Total, pinag-uusapan na natin ang tungkol sa pera. Mabuti pang ilabas na natin lahat ng problema para matapos na to. Pamilya ko si Wawi! Hindi lang siya basta kung sino na pinagkakagastusan ko! Yan ang mahirap sa'yo eh. Kung sa'yo, okay lang. Pero kung ako, hindi. Aba, wow! Ang galing mo, ha? Pwede ba mamaya na natin to pag-usapan, nakakahiya sa bata, oh? Ganyan ka naman palagi eh. Magsisimula ka ng away, tapos kung wala ka nang maisagot, mamaya na lang. Bahala ka, Marlon. Nakakasawa ka na. Buisit! Hoy! Saan ka pupunta? Doon sa malayo! Yung hindi ko maririnig yung pagbubunganga mo! Papadudot kung ano man po ang mga narinig ko noong araw na yon ay sinolo ko na lamang po ito. Ayaw ko pong magsalita o magkwento sa ibang tao dahil alam kong makadadagdag lamang yon sa gulo. Sa halip ay tinuloy ko na lamang ang pagbubuhos ko ng atensyon sa pag-aaral ko para sa ganon ay hindi masayang ang tulong na ibinibigay sa akin ni Tito Marlon. Sa mga sumunod na taon ay nasaksihan ko kung paanong unti-unting bubagsak ang magandang buhay ni Tito Marlon. Dahil sa pagkalulong ni Tita Carla sa sugal ay nabaon sila sa utang. Ang mga ari-arian na naipundar ng dalawa ay unti-unting nawala na. Ang mga sasakyan at natitirang alahas ni Tito Marlon ay isa-isa na niyang ibinenta makabayad lamang sa utang. Hindi pa nakatulong na tinakbuhan din siya ng mga taong may utang sa kanya. Mga kaibigan na pinagkatiwalaan. Ngunit sa huli bigla na lamang naglaho na parang bulak. Ang relasyon nila Tito Marlon at Tita Carla ay mayahalin tulad ko sa isang basong puno ng crack. Konti na lang ay malapit na itong mabasag. Lagi ko silang nakikitang nag-aaway noon, Papadudot. O anak, nakauwi ka na pala. Kumusta ang trabaho? Maayos naman po. Nakakapagod pero wala naman trabaho hindi nakakapagod eh. Suman po. May nakita ako nagtitinda ng suman kanina sa daan kaya bumili na ako ng pangmeryenda. Ay, patikim nga. Matamis ba yan? Opo, masarap i-partner sa kape. May tao. May inaasahan ka bang bisita? Wala po. Sino kaya yun? Ay, sandali, nandyan na. Oh, Marlon! Ate, busy ka ba? Pwede ba kitang makausap? Hindi naman. Halika, pumasok ka. Oh, Tito Marlon. Merienda na po. Kain po muna tayo. Salamat, Wawi. Pero busog pa ako. Ano palang sadya mo? Balita ko, hindi kayo nagbukas ng resto ngayon ah. Oo, pinag-day off ko na muna yung staff ko. Medyo matumal ang kita ngayon eh. Sayang lang yung ipapasahod ko. Maulan din po kasi nitong nagdaang araw eh. Kaya siguro mas gusto na lang muna ng mga taong manatili sa mga bahay nila. Ano na nga siguro. Ang totoo nga niyan, masakit man sa loob pero nagtanggal na rin kami ng 2 tao dun sa resto. Oh, bakit naman? Hindi na kumikita eh. Wala nang bumabalik na pera. Naku, babalik din yan sa dati kapag natapos ng tag-ulan. Ano ate, may ano ka ba dyan? May ekstrang pera ka ba na pwedeng ipairam? Pandagdag lang sana sa mga bayarin. Ilang buwan na kaming hindi nakakapagbayad sa renta sa apartment eh. Naku, kababayad ko lang din ng tubig at kuryente. Kahit 3,000 lang sana. Ako na po. Meron po akong extra dito. Ito po 4,000 po yan. Ay, salamat Wawi, babayaran ko rin to agad kapag nagkapera ako ha. Huwag nyo na po munang isipin yan. Bayaran nyo na lang po pag nakaluwag-luwag na kayo. Ay, nakakahiyaman pero salamat. Salamat, malaking tulong to. Wala po nga naman. Sa dami ng naitulong nyo sa akin, dapat lang din na magbalik ako sa inyo. Sabi na nga ba nandito ka eh? Carla? Hindi ka talaga nakinig sa akin? Carla, halika muna, magmerienda tayo. Salamat na lang pero kailangan kong makausap itong kapatid mo.
Carla, sa bahay na lang tayo mag-usap. Huwag kang manggulo dito. At bakit pa natin iuuwi to, ha? Total, nandito na lang din naman tayo. E di dito na natin pag-usapan. Kasi hindi ka naman nakikinig sa akin. Carla, please. Please? Nung ako ang nakiusap sa'yo, nakinig ka ba? Hindi, di ba? Sabi ko sa'yo, aayusin natin tong problema natin ng tayo lang. Eh bakit nandito ka? Humihingi ng tulong sa kapatid mo. Wala namang problema sa paghingi ng tulong. Hindi! Malaking problema yon. Alam mo kung bakit? Kasi gustong ipamukha sa akin ng kapatid mo na wala akong kwenta. Na kailangan pa niyang humingi ng tulong sa ibang tao. Hindi naman sa ganon, Carla. Ganon yon! Gusto mong magmukha tayong kawawa. Gusto mong palabasin sa ibang tao na kasalanan ko lahat. Kaya tayo nagkakaganito ngayon. Tapos ano? Ikaw tong magaling kasi ikaw yung gumagawa ng paraan para malutas tong problema natin. Abay, ang galing! Ang galing mo! Carla, kung nahihirapan kayo, natural lang na lumapit sa pamilya. Walang kaso yun sa amin. Magkapatid nga talaga kayo ni Marlon. Pareho kayong hirap mag-gets yung pinupunto ko. Mawalang galang na po, Tita Carla. Pero parang sumasobra naman na po kayo sa mga pinagsasasabi niyo. Huwag niyo po sanang pagsalitaan ng ganyan ng mama ko. Huwag kang makialam dito, Wawi, ha? Away ito ng matatanda. Hindi sana ako makikialam kung mag-usap-usap kayo ng maayos. Hindi yung nagsisigawan at nagsisiraan kayo. Huwag mo akong pagsabihan kung anong gagawin ko. Tandaan mo, pera namin ang nagpalaki sa'yo. At kung... Tama na! Sinabing tama na! Wawi, hayaan mo na kami rito. Ikaw naman, Carla, mahiya ka naman! Dito ka pa talaga ng gugulo? Ako ba talagang... Halika na! Umuwi na tayo! Aray! Iwan mo nga ako! Papa Dudut, awang-awa po talaga ako sa tito ko nung mga panahong yon. Kahit kailan ay hindi ko siya nakitang pumalag o sumagot ng masama kay Tita Carla tuwing nag-aaway sila. Nasasagot niya ito paminsan-minsan pero yon ay para depensahan lamang ang sarili niya. Ang sabi sa akin ni Tito ay mas gugustuhin na lamang niyang tiisin ang lahat kesa masira ang relasyon nilang dalawa ni Tita Carla. Sa kabila raw kasi ng mga pagkakamaling ginawa nito ay nananatili pa rin ang pagmamahal niya para kay Tita Carla. Kitang-kita ko noon kung papaano dumating si Tito Marlon sa pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Mula sa isang malaking apartment ay lumipat sila sa mas maliit na paupahan. Ang dating restaurant business nila na pinipinahan ay unti-unting nalugi at wala na siyang nagawa kundi ang isarado na lamang ito dahil hindi na kumikita ang negosyo niya. Nakakalungkot na makita na ang dating taong mapera, ginagalang at may kaya ay bigla na lamang naging simpleng pobre. Pero kung iniisip ko noon na yun na ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ni Tito Marlon ay nagkakamali ako. Dahil may mas ibabagsak pa pala siya, Papa Dudut. At lahat ng yon ay dahil sa kinakasama niya na si Tita Carla, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang araw ay nabalitaan ko na lamang na wala na pala sina Tita Carla at Tito Marlon. Ang sabi sa amin ni Tito ay hindi na raw kinaya ni Tita Carla ang hirap ng buhay na pinagdadaanan nila kaya inayawan na niya si Tito dahil wala na itong maibigay na ginhawa. Para bang noong nawala ang pera at negosyo ni Tito ay nawala na rin ang pagmamahal ni Tita Carla sa kanya. Doon ay tuluyang bumagsak si Tito, Papa Dudut. Halos mabaliw siya sa bigat ng problemang magkakasabay na dumating sa buhay niya. May pagkakataon noon, tuwing dumadalaw siya sa bahay ay nakikita ko siyang nakatulala na lamang na parabang nawala na siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Dumating nga siya sa punto na hindi na niya kaya pang umupa ng sariling tirahan. Kaya si Mama na mismo ang nagmagandang loob na pinatira niya si Tito sa bahay namin. Doon ko na po mas nasaksihan kung papaanong halos lamunin ng kalungkutan si Tito Marlon. Ako ang naging sandalan ni Tito noong siya'y depressed. Ako ang kasama niya sa mga gabing hindi siya makatulog. Ako ang kausap niya kapag gusto niyang maglabas ng sama ng loob.
Yun na lang kasi ang tanging maitutulong ko sa kanya para kahit papaano ay maibsan ang bigat ng nararamdaman niya. Tito, huling bote na po to. Last shot ko na to ha. Hindi. May isang bote pa dyan. Check mo sa supot. 3 binili ko eh. Ay, meron pa nga. Kaya niyo pa po ba uminom? Mukhang lasing na kayo eh. Kaya ko ba? Huwag mo akong alalahanin. Sige, kayo po bahala. Pero pahinga muna tayo saglit. Mamaya na natin buksan tong isa. Para naman di mabigla tong atay natin. Nagulat nga ako, nakakasabay ka na rin sa inuman. Di ko akalain na darating tayo sa puntong to na maghaharap tayo sa inuman. Parang kailan lang, nung donut lang kinakain mo eh. Tapos ngayon, tumutungga ka na rin ng alak. Bilis nga po ng panahon eh. Mabilis nga. Sa sobrang bilis. Hindi ko tuloy alam kung paano napunta sa ganitong sitwasyon tong buhay ko ngayon. Patunay lang po yan na hindi natin hawak yung kapalaran natin. Di rin. Nasa atin yung desisyon kung paano natin patatakbuhin yung kapalaran natin. Bawat galaw natin may epekto yan. Bawat pasya, bawat liko. Parang domino yan na kapag nagkamali ka lang, babagsak lahat. Pero tito, paano yung mga bagay na di natin kontrolado? Tulad ng pag-iwan sa inyo ni Tita Carla. Hindi mo naman pinili yun eh. Totoo. Totoo, may mga bagay na hindi mo hawak. Desisyon ng ibang tao, aksidente, sakit. Pero kahit hindi mo kontrolado ang sitwasyon, kontrolado mo kung paano ka tutugon. So, lumalabas na parang kalahati ng kapalaran natin tayong gumagawa. Tama! Tama! Ang kapalaran parang biyahe lang yan sa daan. Ikaw ang may hawak ng manibela pero hindi ikaw ang may hawak ng traffic at nung ulan. Ang kaya mo lang gawin, magmaneho ng maayos, umiwas sa aksidente at magdasal na makarating ka ng ligtas sa paroroonan mo. Sa tingin niyo po, wala na ba talaga kayong pagkakataon na magkabalikan ni Tita Carla? Hindi ko alam. Yun na ang hindi ko hawak. Pero kung kayo yung tatanungin, gusto niyo pa rin po bang magkabalikan kayo? Oo naman. Mahal ko siya. Hindi ko nga alam kung bakit sa dami ng mga maling nagawa niya, willing pa rin akong magbulag-bulagan para sa kanya. May parang di naman po maganda yung ganong klase ng mindset. Yung hayaan nyo na lang siya magkasala. Naku, alam ko yan. Sobrang mali. Pero ganun talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao eh. Kahit ilang ulit ka pa niyang saktan, titiisin mo lahat. Makasama mo lang siya. Hindi po ba dapat kung talagang mahal ka ng tao, di ka niya hayaang masaktan ng paulit-ulit? Tama naman. Yan ang isang bagay na isa puso mo kapag ikaw na ang umiibig ha. Huwag mo akong tularan kung ayaw mong mangyari rin sa'yo itong nangyari sa akin. May chance pa rin naman po kayo para ayusin tong estado nyo ngayon eh. Di pa naman po ito katapusan. At tulad nga sabi nyo, di ba, hawak natin ang kapalaran natin. May pagkakataon pa rin po kayo para ayusin ang inyo. Sa tingin mo? Tawagan ko kaya ngayon si Carla, no? Baka naman kaya pa naming maayos to. Ay, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Kasi sige na nga, tatawagan ko siya. Sigurado po ba kayo? Nakainom po kayo ha? Eh di mas mainam para masabi ko ang totoong nilalaman nitong puso ko. Bahala po kayo. Tawagan ko na siya.
sagutin ah. Baka busy. O baka tulog na. Hindi. Kilala ko si Carla, hindi yun natutulog ng maaga. Ayaw lang talaga akong makausap nun. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ano po? Ayaw na talaga niya. Halos 2 dekada. Tapos dahil lang sa pera. Itatapon na lang niya basta yung pinagsamahan namin. Naghihirap lang yung tao. Nag-alsabalutan na siya. Paano ko yung tatanggapin? Ha? Paano? Hindi ko po alam. Hindi ko masabi kung ano ba yung dapat kasi wala naman po ako sa sitwasyon niyo para maintindihan ko yung pinagdadaanan niyo eh. Hindi ko alam kung anong bibigay ko sa inyong payo. Buksan mo na lang yung isa pang bote. Baka lasing na lang tayo. Hanggang sa mamanhid itong puso ko. Dahil sa sunod-sunod na masasamang pangyayari sa buhay ni Tito Marlon, ay mabilis na nagbago ang ugali nito. Ang dating masiyahin at puno ng siglakong tiyuhin ay naging tahimik na. Hindi na siya gaanong lumalabas ng bahay noon dahil nahihiya na raw siyang ipakita ang mukha niya sa publiko. Tuwing kumakain kami ay tinitipid din niya ang pagkain niya dahil ayaw niyang maging pabigat sa amin kahit na paulit-ulit siyang sinasabihan ni Mama na huwag na niyang isipin ang mga bagay na yon. Sa mga sumunod pang mga buwan, unti-unting nagbago ang mga galaw ni Tito Marlon. Minsan ay bigla na lamang siyang gigising sa kalagitnaan ng gabi at maglalakad palabas ng bahay na para bang may hinahanap. May mga pagkakataon ding naririnig namin siyang mag-isang nagsasalita o kaya'y parang may kinakausap kahit na wala namang tao sa paligid niya. Unti-unti ay lumayo siya sa mga kaibigan at maging sa amin mismong pamilya niya. Hindi na namin siya nakakausap ng maayos dahil para bang palaging nasa iba ang atensyon nito. Ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko bilang pamangkin para matulungan siya sa mga pinagdaraanan niya. Lagi ko siyang kinakausap at sinasamahan kapag mag-isa siya. Ipinapadama ko sa kanya na hindi siya nag-iisa sa buhay, Papa Dudut. Pero sa kabila ng mga effort ko ay tila ba mas lumala pa ang sitwasyon ni Tito Marlon, Papa Dudut. Bitawan niyo ako! Ano yun? Bitawan sa akin! Ano yung ingay na yun? Lumabas ka dito, bilis! Tulungan mo kami! Bitawan niyo ako! Ma! Ano yun? Bakit? Sabing bitawan niyo ako eh! Ang Tito Marlon mo! Ha? Tito! Bakit po kayo nakaubad? Tsaka anong ginagawa ng mga tano dito, Ma? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang silang dumating na ganyan na si Marlon. I-report po siya ng mga tao sa palengke. Tumatakbo daw po siyang nakaubad eh. Diyos ko, Marlon, ano ba tong pinaggagawa mo? Pero bakit po siya nakagapos? Eh, nagwawala po eh. Nasuntok nga niya po ako sa mukha oh. Hindi ako nagwawala! Hindi niyo lang ako naiintindihan! Marlon, huminahon ka! Pasensya na po sa abala. Kami na pong bahala sa kanya. Maraming salamat po. O eh, pakibantayan na lang po siya sa susunod ha. Opo, salamat. Pasensya na po ulit. Halika na, pumasok na tayo. Hindi! May gagawin pa ako sa labas eh! Tito, magbihis na po muna kayo. Para umalmay ang isip nyo. Tara na po sa loob. Pawis na po kayo. Magbibihis lang ako. Tapos lalabas na ako. Opo, sige. Kayo na po bahala. Kayo pong bahala. Tayo na. Marlon naman, ano na bang nangyayari sa'yo, ha? Bakit mo naman to ginagawa sa sarili mo? Huwag kayong maniwala sa pinagsasasabi ng tao ngayon. Hindi ako nagwawala. Pero hindi maganda yung ginagawa mong naghuhubad ka sa harapan ng maraming tao. Naiinitan ako eh. Gusto ko na magpahinga. Pupunta na ako sa kwarto. Sige po, mabuti pa nga po. Ma, ako na bahala kay Tito. O sige, bantayan mong maigi ang tito mo, ha? Huwag na huwag mong hahayaang makalabas. Hindi natin alam ano pang pwede niyang gawin.
Anak, kumusta na ang tito mo? Nagpapahinga na po siya sa kwarto, ma. Mabuti naman. Kanina pa ako hindi mapakali. Ano po bang ginagawa niya sa palengke? At bigla po niyang naisipang lumabas hindi naman siya lumalabas ng bahay. Hindi ko nga alam Hindi ko naman siya napansin na lumabas kanina. Akala ko nasa kwarto lang siya. Nagulat na lang ako nung bigla siyang dalhin dito ng mga tanod. Akala ko nga kung ano nangyayari kanina eh. Wowie, nag-aalala ako para sa tito mo. Para bang iba na yung mga ginagalaw niya Para bang nababaliw na siya? ayoko mang aminin pero parang gano'n na nga yung nakikita ko. Nag-aalala lang ako na baka kung anong magawa niya sa sarili niya. Kung hindi man sa sarili niya, sa ibang tao. Hindi po natin alam kung ano ba talagang totoong pinagdadaanan ni Tito Marlon. Base sa mga nakikita ko, baka hindi pa rin talaga niya matanggap yung pag-iwan sa kanya ni Tita Carla. Pati na rin yung biglaang pagbabago ng buhay niya. Baka hindi na nakayanan ng utak niya yung mga nangyayari. Ano bang pwede nating gawin sa kalagayan niya ngayon? Di po kaya mas maganda kung magpakonsulta na lang tayo sa espesyalista? Kung totoo mang nagkakaroon siya ng problema sa pag-iisip, mabuting agapan na natin yun. Baka naman may ibang paraan pa. Ayokong ipasok si tito mo sa mental Ma, di naman agad ibig sabihin na ipapasok siya sa mental hospital pag nagpakonsulta tayo. Pwede namang dalhin muna siya sa doktor para matingnan kung ano ba talaga ang kalagayan niya. Kausapin ko kaya si Carla. Baka sakaling siya ang makatulong kay Marlon. Hayaan niyo na po si Tita Carla. Baka mas lalo lang lumala ang sitwasyon pag dinamay pa natin siya dito Isa siya sa mga dahilan kung bakit nagkakaganon si Tito kaya di siguro magandang ideya kung pagtagpuin ulit silang dalawa. Kung bakit naman kasi ganito pang naging takbo ng buhay nilang dalawa Huwag na po natin problemahin ang tapos na. Mag-focus na lang po tayo kay Tito dahil mas kailangan niya tayo ngayon. O sige, kakausapin ko siya kapag kumalma na siya. Sana pumayag siya sa plano natin. Susubukan ko rin po siyang kausapin kapag may oras. Kailangan niya to. Kailangan niya tayo. Papadudot noong kinausap namin si Tito Marlon tungkol sa plano namin ay pumayag naman siyang magpatingin sa doktor. Pero sa pagsapit ng araw kung kailan ay ipapatingin na dapat namin siya ay bigla na lamang siyang nawala. Naiwan sa kwarto nito ang kanyang cellphone, wallet at iba pang mga importanteng gamit niya kaya inakala naming lumabas lamang siya. Pero hindi na po siya bumalik pa, papadudot. Agad po kaming humingi ng tulong sa otoridad. Nagtanong-tanong din kami sa mga kaibigan at kapitbahay kung nakita ba nila si Tito Marlon. Halos ikutin na namin ang bawat sulok ng lugar na posibleng pinuntahan niya pero wala kaming nakuhang sagot kung nasaan siya. Noong sumikat na ang social media ay sinubukan ko rin siyang hanapin doon. Pero biguan pa rin ako. 14 na taon na ang lumipas simula noong huli naming nakita si Tito Marlon. At hanggang ngayon ay wala pa rin kaming balita tungkol sa kanya. Hindi nga po namin sigurado kung buhay pa ba siya o wala na siya sa mundong ito. Sa kabila ng lahat ng ito ay nananatili pa rin ang pag-asa sa puso namin na darating din ang araw na magkikita-kita pa rin kami. Papadudot, ito na po ang wakas ng kwento ko. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Wawi. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.